Ngayong gabi ating pag-aaralan ng isang maikling talata, ngunit napakalaga para sa mga mananampalataya at napakalaga rin para doon sa magiging mananampalataya. Buksan natin ang ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ganito ang pagkakasabi. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Nais kong bigyan ng pamagat ito na mayroong pautos. Maging bagong nilikha ka kay Kristo. Maging bagong nilikha ka kay Kristo. Naulam natin ang konteksto ng sulat na ito sa maikling talatang ito ni Pablo sa mga taga-Corinto. Kanya itong sinulat dahil mayroong malaking problema sa iglesia nito. Sila ay punong-puno ng mga kaloob ng Espiritu, lahat ng klase ng kaloob ng Espiritu, sila ay nagtataglay. Sila ay nagiging bata sapagkat ang ipinagmamalaki nila ay ang kanilang mga kaloob at hindi sila lumalago sa totoong layunin ng Diyos na ang mga spiritual gifts ay dapat magamit para sa kanilang kalaguan. Nang sa ganon, maiwasan na ang bangayan. Maiwasan na ang pag-criticize sa loob ng iglesia. Iwasan na ang pamumuna at iwasan na ang pagkabahabahagi, ang alitan at anumang mga problema sa iglesia, lalo na pagdating sa mga immoral. Kaya dito si Pablo, siya ay nagbigay ng paalala na bilang mga Kristiyano, mga bagong nilikha kay Kristo, dapat mamuhay kayo ayon sa pagkakabagong nilikha ninyo kay Kristo. Tulad ng kanyang itinuro sa Galatians chapter 22, verse 20, kung naalala niyo yun, sabi, ako'y itinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Hindi na rin siya nabubuhay sa kanyang sarili, kundi sino? Si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ibig sabihin, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa aking natitirang kasalanan, makalaman, ay ipinamumuhay ko sa pananampalataya. Kaya yung ating likas na pagkamakasalanan, hindi dapat itong umiral. Bilang bagong nilikha ng Diyos, dapat ipinamumuhay natin ito sa pananampalataya kay Kristo. Kaya bilang Kristiyano, dapat ang ating spiritual, ang ating physical, ang ating flesh, dapat ipinamumuhay talaga bilang mga bagong nilikha. Dapat mayroong bagong kaalaman sa Diyos, dapat mayroong bagong relasyon sa kapwa-kapatiran, mananampalataya, dapat mayroon din tayong bagong pakikitungo sa sanlibutan. Ano ba ang sanlibutan? Ang nais nito, ibagsak ka sa iyong panampalataya, gapingin ka, alipinin ka ng lahat ng bisyo at kasalanan nito. At ano ang paugnayan natin sa kasalanan? Dapat iba na ang ating pananaw pagdating sa kasalanan. Mas spiritual tayo dapat. Hindi tayo dapat magpaalipin sa kasalanan. Kaya ang layunin natin ngayong umaga bilang Kristiyano, dapat ding magbago ang ating pamumuhay kay Kristo. Kung ito ang naging layunin ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, ito rin ang magiging layunin ng Diyos sa atin, para sa atin dito ngayon. Huwag na tayo magturo sa ibang iglesia. Tayong naririto ngayon. So ang tanong, anong dapat gawin upang makita ang pagiging bagong nilikha kay Kristo? Mayroon tayong tungkulin. Okay? So unang-una, babasahin ko muli yung ating talata at unawain ninyo na mayroon tong tungkulin. Ang sabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Now, unang kailangan natin gawin dito ay magbago tayo ng pag-iisip. Okay? Ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano na, dapat ang pag-iisip mo ay bago. May pagkakaiba no ikaw hindi pa Kristiyano o Kristiyano-Kristyanuhan pa lamang. Ngunit ngayong ikay totoong Kristiyano, dapat may pagbabago na ang isipan mo.
Ang isipan ng isang Kristiyano ay hindi dapat sa laman. Anong ibig sabihin laman, no? Yung ating remaining sin, yung ating indwelling sin. Bakit hindi kailangan tayo ay mag-isip ng laman? Halimbawa, mayroon tayong inggit sa ating kapwa. Mayroon tayong pamumuna sa ating kapwa. Mayroon tayong hinanakit sa ating kapwa. Mayroon tayong pag-ibig sa mga bagay sa sanlibutan, yung ating bisyo, matagal na natin iniiwanan, pero ating pa rin hinayakap. Yan ay kaisipan ng laman. Bakit hindi dapat tayo mag-isip sa ganyang mga bagay? Basahin natin ang Roma 8, versikulo 6 hanggang 7. Sino maaaring magbasa? Sino maaaring magbasa? Bakit hindi pwede ang isang Kristiyano mag-isip ng makalaman o makasarili na pag-iisip? Pakibasa, Romans 8, 6 hanggang 7. Hanggang 8 na. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Wow. Subalit, ang kaisipan ng Espiritu ay buhay Buhay. at kapayapaan. Yes. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ninyo? Hindi dapat tayo mag-isip ng makasariling pag-iisip o makalaman. Sapagkat unang-una, sabi dyan, ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Pero ang kaisipan ng bagong nilikha, isang Kristiyano ay, kaisipang Espiritu, ito ay buhay at kapayapaan. Kapag ka Kristiyano nag-iisip ng makalaman, naisipan, magulo yan. Andiyan ang problema. Kasi hindi ka magpapatalo, ayaw mong magpapigil, hindi ka magpapaturo, hindi ka magpapasaway, itataas mong sarili mo, mas magaling ka sa spiritual na bagay, hindi pwede yan. Sapagkat kung yun ang ating kakatwiran, ang sabi sa verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Kinokontra niya lahat ang kalooban at utos ng Panginoon sa kanyang pagkamakasarili. At ang sabi pa, hindi ko napapasakop sa kautusan ng Diyos, ayaw magpasaway talaga. Na tayo nagsasaway dahil meron tayong alam na tamang dapat ugaliin. Pero yung taong yun na makalaman, ayaw niya magpasakop. At bakit ayaw niya? Kung sabi sa 8, ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Kung patuloy tayo sa kaisipang pantako at hindi tayo wala sa kaisipang ng Diyos, lagi nating kinakalaban ang Diyos at hindi yan dapat makita sa isang Kristiyano. Kung tawagin yan, isip makalaman ay isipang o gawaing karnal. Okay? Karnal, makalaman. Now, ang gawang karnal at isipang karnal, ito yung ugat ng problema sa tahanan, sa kaibigan, sa iglesia. Ito. No? Kaya itong naging problema sa Korinto. Magagaling sila sa kanilang mga gifts, sa kanilang mga kaloob. Pero karnal sila makipagkapwa-tao sa mga kapatid. Laging may galit, alitan, may galit, may faction, may pagkabahabagi, may kampi-kampi. Nakikita niyo ba yan? Minsan, pagdating natin sa bahay, ano po si ganito? Oo nga, ang pinano. Mayroon ng pamumuna. Gawang naman yan. Pero dapat nakaisipan, sige ito dapat pag-pray natin. Alam kung bakit? Dahil may kahinaan siya. Oo nga, ako din, may kahinaan din ako. Gawa ka, isipang spiritual yan. Pero pagka, yabang-yabang niya, ay naku, karnal yan. No? Hindi yan makapagbibigay lugod sa Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 4. Pakibasa. 1 Corinthians chapter 3, verse 1 to 4. Ano yung mga problema sa isang tao, isang Kristiyanong isip karnal? Pagka Kristiyano ka, bagong nilalang. Hindi dapat maghari yung isipang karnal. Okay, pakibasa po. Verse 1 hanggang 4. 1 Corinthians 3. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita
sa inyo na tulad sa mga taong spiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinapainom kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo makalaman pa, sapagkat habang sa inyo'y may mga panibugbo at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao, sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kayo kay Kristo, Pablo. at kay Pablo, at ang iba ay kay Apolos, hindi ba kayo mga tao? Hindi ba kayo'y mga tao? Ang ibig sabihin, hindi ba kayo ay hindi mananampalataya? Ha? Ang sabi dyan, sabi ni Pablo, problema talaga yung iglesia nito. Bagamat maraming gift, hindi niya siya makausap ng spiritual. Hindi mapakain ng aral ng matitigas tulad ng justification, effectual calling, adapt. Hindi makaunawa. At hindi rin makaunawa kapag ka sinasaway. Bakit? Sumbong ng sumbong, puna ng puna, pagtatalo ng pagtatalo, makalaman ang kanilang isipan. Kaya sabi ni Pablo, ano na yun? Hindi ko pa kayo magturuan. Bakit? Hindi pa kayo marunong tumanggap ng spiritual na bagay. Hindi pa niya kaya, kailangan pa sa inyo pagtuto-uto, diba? Kailangan pang i-pamper. Napakaraming Kristiyano kailangan i-pamper. Kasi pag hindi titiglas yan, parang bata yan. Sapagkat, sabi sa verse 3, kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugo at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman? At kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao. Pero mo, yung pamantayan ng mga tao, pinakamababang standard yan. Hindi yan nire-recommend ni Paul pagdating sa iglesia. Yan ang makalaman. Pero ang isang Kristiyanong tahimik, mapagpakumbaba, yun ang matatag. Okay? So, dapat bilang isang Kristiyano, magbago ng pag-iisip. Una, dapat spiritual ang isipan. Ibig sabihin, kung tayo may puna sa ating kapwa, dapat ang ating hangarin ipag-pray at hindi i-chismis. Hindi siraan. Dahil tayo, lalo pang sira. Mas marami tayong kapintasan kaysa sa iba. Dapat spiritual. Hangarin natin sila ay lumago, tumibay, o di kaya kung hindi naman mananampalataya, para maligtas. At ikalawa, hindi lang basta spiritual na bagay, tulad halimbawa pagbabasa ng Bible, pananalangin, pag-share ng gospel, tulad ng ginawa nyo kanina, nag-share kayo, nag-invite, that is spiritual. Hindi lang yun, kundi dapat makalangit din ang ating isipan. Ibig sabihin, ang ating pag-asa ay laging naroon sa langit at hindi sa lupa. Hanggang ngayon, ang puso natin sa lupa, ito'y pag-asa. Pag ito nawala sa akin, wala ng pag-asa, wala ng kaligayahan. Hindi yun. Tingnan nyo ang sabi sa Colossus chapter 3, verse 2. Colossus, pakibasa. Chapter 3, verse 2. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Okay. Anong itaas to? Kesame? Ha? Langit. Tagal. Mga bagay pang langit. Ang kaisipang tao, anong sinasabi nila pagka tinutukoy langit? Sa taas. May malaking mata ro. Di ba? May malaking mata. Yan ang kaisipan ng pantao. Hindi niya mabanggit ang mga bagay na spiritual. Bilang mga Kristiyano, dapat laging ang ating pag-asa ay yung ating magiging kalagayan sa panlangit na kalagayan.
Dapat tayo mag-isip na tayo ay pansamantala lamang dito. Manlalakbay lang tayo dito. Bisita lang tayo, dayuhan lang tayo sa lupang ito. Kaya lahat ng saya, no? Lahat ng mga bagay sa mundong ito na nakapagbibigay sa atin ng kagalakan, pansamantala lang yan. At maging sa mga paghihirap na ating dinanas dito sa lupa, pansamantala lang yan, mga kapatid. Tandaan niyo, pansamantala lamang yan. Hindi yan permanente. Dahil ang ating pagkamamamayan ay langit. Kaya dapat itong paghandaan natin, ano maging ugali ko sa langit, dapat makikita ngayon. Ano ang dapat kong mga salita sa langit, dapat na-arrange ko na ngayon. Di ba? Baka kayo mayroong sinasalubong na mahal nyo sa buhay, o galing ng Saudi, no? Matagal na dumarating. Alam, lahat ng pag-aayos lang gawin nyo. Di ba? Kung kayo ay hindi pa marunong mag-make up noon, pero pag darating yung mister nyo, dahil 6 na taong galing sa, palay ko mag-lipstick kayo eh. Ihahanda rin nyo, isusuot yung pinakamataas yung high heel. Tapos pag susuot kayo maganda, pinaghahandaan yan kasi magandang balita at isang pagmamahal talaga yung iyong masasalubong. Ganon din, habang tayo na sa lupa, ihanda na natin ang ating ugali, ang ating pananalita, makalangit ang ating isipan. Dahil anumang pagkagalakan dito at problema sa lupa, pansamantala na yan. Hindi yan magtatagal. Lugi ka pagka andyan ang puso mo. Dahil pagdating sa katotohanan, bagsak ka. Gamit gaya na lang isang sinabi ng mga ibang mga theologian, na ang buhay natin sa lupa, Xerox copy lang yan. Yung ating pamumuhay dito, Xerox lang. Kung kayo namumuhay na matuwid, namumuhay ka ng tama, Xerox copy lang yan. Ang original na sa langit. Diba? Original, tatanggapin ba ng gobyerno yung pagka binigay mo na yun, no? Yung Xerox copy? Hindi. Magbigay ka na ng Xerox copy para sa iyong sarili. Pero dapat natin pagandaan yung original. Kaya habang ating ginagawa ang ating buhay rito, naayos naman talaga doon sa langit. So, yan ang ating dapat tignan. At hindi lang yun. Dapat bago na ang ating isipang espiritual, dapat bago na rin, makalangit na rin ang ating isipan, at hindi lang yan. Dapat malinis ang ating isipan. Dapat maging malinis ang ating isipan. Pagkibasa na verse 4, verse 8, paano magiging malinis ang isipan ng tao na isang Kristiyan? Hindi dapat makalaman. Para mapalitan ang makalaman na isipan, ano dapat natin isipin? Pakibasa. Philippians chapter 4, verse 8. Tagal mahal. Yung Philippians po, nasa the Revelation. Verse 8. Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroon anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yung pala, kailangan ito pala ang maging laging isip natin para mabura yung makalaman nating isipan. Sama kasi ng isip natin, di ba? Halimbawa, may ngumiti sa'yo, tapos ang laki ng tinga. Ano isipin mo? Tapos, tao ito. Yun agad pumapangit natin kasi sanay tayo sa kaisipang makalaman. Pero ang sabi dyan, isipin natin ito. Yung mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na kaibig-ibig. Ang pa natin isipin yung tao kung nakikita natin yung malaking tinga? Ano gagawin natin? Hoy, may tinga ka. Eh sabihin naman niya, tanggalin mo muna ang tinga mo. So, huwag natin pansinin. Huwag natin pansinin. Hayaan natin siya. Kapintasan yan. Hayaan mo makita niya sa salamin. Pag kayo bumisita sa bahay, tapos yung electric pan ninyo, ang init-init, ano ba yung electric pan ninyo? Palitan nyo kanya, bilhan nyo ng bago.
Ano ngayon ang tinanim mo sa puso ng tao? Tampo, di ba? Eh, pabayaan mo na lang. Hayaan mo, pawisan ka. Sandali ka lang naman doon, hindi ka magtatagal eh. Kumbaga, kung tawagin yan sa panlupa, maging, professional ka. Na ang Kristiyano hindi pa sa professionalism. Ang Kristiyano ay makalangit ang isipan. Malinis ang isipan. Hindi dapat tayo magdungis ng ating isipan, may mapansinan tayo. Diba? At tayo naman, bilang Kristiyano, huwag naman tayong magpapapansin. Pero mo, kung magsusuot ka ng baro, mahaba nga. Takip ang buong dibdib, pero yung sa likod mo bukas, hanggang doon sa pinarapuyo mo. Pagtalikod mo, nakakapansin din. Huwag tayo maging kapansin-pansin. Dapat laging malinis ang ating isipan at yung mga tao nakita sa atin, dapat din may malinis na isipan sa atin. Para huwag nating pakainin ang ating sarili ng maruruming mga pagkain ng ating utak, iwasan natin ang mga palabas na hindi maganda. Alam mo yung TV, sa lahat ng TV, lahat ng mga nagpapayag na TV na tinatawag na PG, parental guidance, sino may hipokrito Kunwari lang yun. Kasama na sa commercial yun. Kasi, pag sabi, this program is under mahigpit na parental guidance. Ibig sabihin, yung mga tao may malikot ang isip, ay, ano kayang palabas ito? Hindi pwede sa mga bata. Tayo manood dito. Lalo pang nakapag-inganyo sa mga tao panurin, ano ba yung sikreto doon? Huwag natin i-feed ang ating money ng bagay niya. Kundi, ang sabi, Philippians 4:8. Alam ko, araw-araw, isipin nyo lamang yung bawat isa. Halimbawa, Philippians 4:8. Sabi nito, kawin niya mga kapatid, anong bagay na totoo? Isipin nyo lang yan. Totoo. Ano ba totoo, Lord? Paano ba maging totoo? Isipin nyo, tanongin nyo. Ako ba'y totoo? Totoo ba ako magpag-usap sa kapwa ko? Totoo ba ako makipag-transact sa mga business ko? Totoo ba ako sa akin kung galing sa asawa ko? Alam niya, pag binariguran yan, magsasalita at magsasalita yan. Araw-araw, bawat isa dyan. Sunod naman, anong bagay na kagalang-galang? Kagalang-galang? Kagalang-galang ba ito, Lord? Nakikita ba ito ng aking mga anak? Ako ba'y ka-respeto sa aking panagalita? Meditate on it day and night. Yun ang dapat natin i-feed sa ating mind. So, ang isang bagong Kristiyano ay may bagong pag-iisip. Espiritual na pag-iisip, makalangit na isipan, malinis na isipan, at pang-apat, patas na isipan. Patas na isipan. James chapter 3 verse 17. Wala na ba ibang magbabasa? Sige, pagbasa. Ngunit ang karunungan buhat sa itas. Unay malinis, saka mapagpayapa. Banayad, mapagbigay, puspos ng tawaan, at ng mabubuting bunga. Walang pagtatangis, walang pagkukuway. Nakita niyo, tinalakay natin yung mga ulang yon. Isipan ng bagong nilikha. Isipan ng isang Kristiyano, ang sabi niyo, malinis, mapagpayapa, banayad, mapagbigay, puspos ng kaawahan, imbes na ipintasan, at ng mabubuting bunga. Walang pagtatangi. Kasama yun Walang pagtatangi. Ano ibig sabihin ng walang pagtatangi, mga kapatid? Ano ibig sabihin ng walang pagtatangi? Walang partiality. Walang partiality. Walang pagtatangi. Ibig sabihin, wala kang mas pinapaboran. Walang favoritism. Sa anak ninyo, meron ba kayong mas pinapaboran dahil mas mahusay siya, mas magaling siya, mas nakakatulong siya? At yung isa naman hindi ka, no? Pag yan ang nasa isipan natin, we have committed sin against the Lord. Pagka mayroong favoritismo. Ako yung isang guilty dyan, mga kapatid. Guilty ako dyan.
Dahil sa mga anak ko, dalawa pa lang yung unang anak ko, bago pa lang si Dito yung bunso, si Ramil at si Samson. Apple of the eye ko talaga si Ramil. Pero yung anak kong si Samson, parang wala akong pagmamahal sa kanya. Pag nagpatawa siya, malipas sa akin, malipas siya, nagpapatawa siya, hindi ko gusto. Hindi ko gusto. Parang, kaya kung magsalita ako sa kanya, parang wala siyang pakinabang. Sabi, lumaki na sila hanggang sa naging Kristiyano na nanatili yung ating partiality. Pero one time, talagang kininausap ako ng Diyos. Dahil yung mga anak ko takot pagka, ha! Nanginigil talaga sila. Pag lumalakad sa hagdanan yun, hindi malaman kung anong hakbang ang gagawin nila. Pero kinausap ko ng Panginoon, mayroong ginamit na tao na nagsabi, alam mo, pastor, na mga anak ko takot pala sa inyo. Di ba dapat ang pastor marumanay, mapagmahal? Born again pa naman. Sabihin na sa grupo pa na kasi sa Tasman. Pero lakas ng provision. Pag uwi ko sa bahay, duhod ako, pinatawag ko yung mga anak ko. Mama, bakit ako yung anak natin sa Ramila, sa Samson? Nakaluhod na ako talaga sa sala namin sa Berabe. Pinatawag yung anak ko, ayaw bumaba sa hagdanan, natatakot. Pero nung lumapit sa inyo ko, anak, patawagin mo ko. Napakarami kong pagkukulang sa inyo. Alam mo, nag-iyakan kami mag-ama. Simula talaga noon, nagbago talaga yung aking puso. Ito na pagkitungo sa kanila. Hindi tama. Diba sabi ko, kahit sino mga magulang dito, nakikita ko kung sino yung paborito ninyo. Hindi ba? Hindi ba? Kasi masasaktan ng isa. Isa pa, lumanap ko kasi Panginoon, kahit gaano ko kamahal ng Diyos, pero pag meron kang favoritism, it's a sin. Makalaman yan. Galatians 3:28. Pagdating sa Panginoon, sa kanyang liligtas, ano sabi dito? Galatians 3:28. Sige po, basa. Walang Hudyo o Grego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. Dito pa naman, kasi mayroong alitan dito, mga Hudyo, ang mga Griego, dahil pagdating sa kaligtasan. Pero sabi, wala. Babae at lalaki, pantayan. Mahalaga sa Panginoon pagdating sa kaligtasan. Hindi ko sinasabing pagdating sa leadership sa bahay. Dapat ang lalaki ang namumuna sa babae at ang babae dapat nagpapasakop sa kanilang mister. Dapat po ano yung sinabi ng asawa na para sa iyong kabubuti, gawin mo. Pero pagdating sa kaligtasan, pantay. Walang lamang, walang pinapaboran ng Diyos. Bata man, matanda, mayaman man, mahirap, babae man, lalaki, parehong minahal at tinubos ni Kristo. Amen. Pero pagdating sa pangumulo sa bahay, dapat ang lalaki ang nasusunod. Sa amin, babae na sunod sa akin, ako'y maging Kristiyano. Dahil siya yung una nakatagpo sa Diyos At lagi niya akong inaakay. Hindi mo pa, mating mo naman. Akalakuhan yan. Ganun pa lagi. Pero mapalad yung mga pamilya na ang lalaki ang unang naku-convert. Sapagkat susunod na lamang yung asawa at mga anak. Pero kung ang babae ang nauna pero lalaki nagliliwaliw, alam mo, malungkot na pamilya yan. Dahil ang lalaki matigas ang ulo. Kasi pinapairan niya ang kanyang pagiging padre di pamilya. Pero kung inunan niya ang Panginoon, yung kanyang pagkapadre di pamilya, magagamit niya ang kanyang pamilya, susunod ang kanyang asawa at mga anak. Bilang Kristiyano, mga bagong nilikha, dapat magbago na tayo ng pag-iisip. Di ba, isang talata lang ito, pero napakayaman para magturo sa atin. Kung basahin natin, kabisado ko na yan, alam ko na yan, pastor, ako. Alam ko na yan. Pero, sa Bisaya pa, nagtungkad na bali mo. Ha? Nagtungkad na bali mo ng
bersikuluhan o pag inabuhi na ba nimo? Sinong Bisaya ito? Hindi ka nakakaunawa. So, dumako tayo sa kalawang punto. Ang isang Kristiyano ay dapat magbago ng isipan. Ikalawa, ang isang Kristiyano dapat magbago ng pananalita. Bago ng pananalita. Basahin natin muli ang ating text. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. At dahil siya'y bagong nilalang, at sabi dyan, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Ngayon, para matyak na mga bagay ay lumipas na, lumang bagay, tignan ninyo. Ang sabi dyan, tignan ninyo. Patunayan ng lahat ay naging bago. Pati pananalita kasama dyan. Hindi lamang isipan, kundi pananalita. Sapagkat kung ano yung nasa isipan, lumalabas sa ating bibig. Isipan kasi ang puso yan eh. Karamihan sa ating science, isipan sa utak. Pero sa Espiritu ng Tagay, ang isipan natin nasa puso. Sapagkat lahat ng nilalaman ng puso, siya lumalabas sa ating labi. Mark chapter 11, verse 21. So dapat magbago ang ating pananalita. Una, paano dapat? Dapat ang pananalita natin ay tapat. Tapat tayo magsalita. Ang galing natin gumawa ng mga dahilan, ano? Excuses. Akala natin, napapatibay yung ating statement kapag marami tayong alibis. Kaya the more na kasinungalingan, kailan mas mahapang paliwanag. Pero kung tapat, isang salita lang. That's it. Isang salita lang. Unaw ka, tatayo ka dyan. Hindi nyo sabi sa Ephesians 4:25. Ephesians 4:25, ano sabi? Ako na lang magbabasa. Dugay pa. Madugay ka. Wabot na ba tayo alas 10 eh? 25. Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Okay. Anong unang dapat nating gawin? Ang sabi dyan. Anong dapat gawin para makapagsalita ng totoo? Okay. Pagkatapos itakwil anumang kasinungalingan. Ibig sabihin, itakwil mo kasinungalingan. Alam mo, mag-iisip ka pa, paano ko sabihin? Itakwil mo na yan. At bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Saan ka galing? Yan lang. Ang tagal. Tagal talaga, kasi nag-iisip pa eh. Alam mo, ang sinungaling na tao, kailangan matalas ang memory. Kasi dapat, yung sagot niya sa isa, tama. Yun doon ganon. Sa kabila naman, dapat ganon. Walang pagbabago. Kasi pag nagbago ng statement, sinungaling. Pero para sa akin, hindi na kailangan yun eh. Ang mag-isip ka lang, alam mo, nasisinungaling na. Kaya nga sa counseling, yun ang tinitignan ko, itong panga sa counseling. Pag nakikita ko yung panga medyo gumalaw na, ito lang. Kailangan nyo ito. Kasi hindi ko kayo mapapayuhan kung kahit gagawa kayo ng istorya. Kasi ang payo ko doon sa istorya ninyo, hindi sa buhay ninyo. So, itakwil ang kasinungalingan, magsalita ng katotohanan sa kapwa. Kristiyano ka na eh. Hindi ka na makalupa. Hindi ka na makalaman. Hindi kinalulugdan ang pag-iisip ng laman. Hindi natutuwa ang Diyos dyan. Kristiyano ka na. At hindi mo dapat pagsinungalingan ng iyong kapwa-kapatid sapagkat iisa kayo kay Kristo. Iisa kay Kristo. So dapat, bago ang ating panunalita, tapat. At hindi lang yun. Dapat, kung magsalita tayo, dalisay. Ano yung dalisay? Ano yung dalisay? Mahinahon? Ano pa? Pure. Saan kayo nakita ng pure? Saan yung mahambing ang isang pure? Ha? Gold? Ang gold, nire-refine pa yan. Mahirap na natin. Pero may mukha.
Tulad na rin po ng tubig, di ba? Pure crystal water. Sa title lang ng kanilang negosyo, di ba? Pure mineral water. Pure gold. Sabi, pure gold. Pero kung i-dandalisay mo, may laka pa rin. No? Pero, sa salita, kailangan pure. Sa salita lang talaga makikita ang totoong kadalisayan. Kaya inaasahan ng Diyos ng salita natin ay dalisay. Colossus chapter 3 verse 8. Paano magiging dalisay ang ating salita? Ibasa. But now, you yourselves are to put off all this: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Yung pala, pwede pala nating salain eh. Kung sa tubig, lahat ng kaya may strainer tayo, screen ng pinong-pino, tapos ating isala yung tubig. Ganon din ang ating isipan, ang ating puso, salain dyan. Sabi dyan, alisin nyo ang anumang galit, puot, masamang pag-iisip, panalangit at maruming panalita mula sa inyong bibig. Hindi tayo makapagsalita ng pure. Alam, minsan kadalasan pagka tayo mayroong gustong ituin, sa ating mukha ay parang okay tayo, tapat. Pero sa ating puso, nanggagalaiti. Hindi tama, hindi pure yung ating pananalita. Yeah? Kaya, inaasahan ng Diyos, bilang mga tao ng Diyos, dapat pure ang pananalita. Hindi lang yung pure. Alam mo, pagka pure ang salita, di ba? Hinahanap-hanap yun, di ba? Alam mo, ganda talaga siya magsalita. Gusto makinig sa kanya. Meron bang taong nagbalita sa inyo na mga tao gusto makinig sa inyo sabihin? Kasi nung ngayon ng nasa church ngayon na, sige rito, ay naman, mamaya ng pasok na. Kung saan bida-bida na naman yan, pagmamayabang na naman yung kanyang Kasi maka naman dyan, sige rito, ay, hindi ka na ako, may makukuha akong aral dun eh. Alam niyo yung si Yaya Dab? Dab? Hindi ko gusto yung kanilang eksena, no? Kasi, alam mo, pero gusto ko mayroon akong nakasalan doon. Yung mga lessons na binibitiwan ni Calvo ni Lola. Si Wally. Yun ang pinipilit ko, anong message doon? Yun ang pinipilit ko eh. Sa mga kabataan, huwag yung ipahiran ang iyong puso. Di ba? Yung gano'n? Yan. Yun ang inaabahan ko. May masasala ba rin? Pero sa atin, dapat nakakaawa ang salita natin. Pero mga tao ngayon, uhaw na uhaw kay Aldab. Kailangan uwi talaga sa trabaho. Makauwi sa bahay, malaki kasi yung screen na, LCD. Uhaw na uhaw sa laro, pero hindi na kinawahawan kung ano yung aral. Dito yung sabi. Colossus 4:6. Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Okay. Ang sabi dyan, ang inyong pananalita naway laging may biyaya. Ibig sabihin, may biyaya, may timpla, yung salita. Na may timplang asin. Ginamit yung asin kasi pagka asin, nilagyan mo yung ulam. Ang sarap, di ba? Yung sabaw, yung maasin, tapos sinigang, tapos lagyan mo asin na tamang timpla. Talaga na nakakapangilig, pero sarap. Pero subukan mo lang asin, yung sinigang. Ano ba yan? Pwede kayo magluto ko ng paksiw, walang asin. Matatapon mo no? Yung asin talaga, nakakapagpasarap. Yun ang sabi, yun ang biyaya. Sa ating mga labi, dapat may timplang biyaya. Para ang ating mga salita ay kinakakuhawan ng ibang mga taong nakikinig. Nang sa ganun, alam mo problema ng tao yun, masasagot ninyo ang kanyang problema. Batay sa katotohanan na sa iyo. Pero, kung ang puso natin puno ng galit, nainis ka rin sa taong lumapit sa iyo, o di kaya masyadong nagmataas ka sa kanya, gagamit ka ng kunwaring matatamis sa salita para paniwalain mo siya sa iyong salita. Pero ang mangyari, madadala. Diba? Madadala.
So dapat may timplang asin. At hindi lang timpla, dapat sukat din. Dapat angkop. Yun yung sabi sa James chapter 1, verse 26. Ako na lang, babasa no? Kung inaakala ng sino man na siya'y religyoso, ilagay natin dyan, born again o Christian. No? Kung inaakala ng sino man siya'y Christian, so ba't hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang kanyang pagiging Kristiyano ng taong yon ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Para kaya. Dapat sukat angkop sa iyong pananampalataya. Born again ka? Pakita mo. Talagang totoong Kristiyano. At hindi lang yan, dapat yung ating salita ay angkop. Nasa tamang panahon, nasa tamang kalagayan. Dahil ang salita natin, kapag angkop doon sa pangailangan ng sitwasyon, alam mo, marami ang may iusan, marami ang masisay, marami ang magkakaroon ng kapayapaan, kaligayahan. Ikukumpara yan sa Bible, yung angkop na pananalita, dito niya ikinumpara sa Proverbs 25:11. Ganito ang sabi sa Proverbs 25:11. Ang naaangkop na salitang binitiwan ay gaya ng mga mansanas na ginto sa pilak na lalagyan. Na, yung salita daw natin na angkop, halimbawa, mayroong nagpa-counsel sa iyo, may lumapit sa iyo, pero yung iyong pananalita ay makukunwari, hindi angkop yun. Kasi magpapayo ka ayon lang sa iyong kayabangan o ayon lang sa iyong katwiran. Pero kung ang payo mo ay batay sa salita ng Diyos, na ikaw rin ay hindi magkikita ng kapintasan, angkop yun. Halimbawa, angkop, ang usapan ninyo ay problema, nagka-away sila tungkol sa boxing, pero ang iyong ipilayo tungkol naman sa sabong, ay iba yun. Diba? Kung ang usapan nila ay tungkol sa reliyon at isa ay isang Kristiyano at isa hindi, kailangan gamitin mo ang Kristiyano. Halimbawa, sa akin din, mayroong mag-asawa gusto magpapayo sa akin. Problema nila ay ganito. Kailangan, kung sila ay magpapayo sa akin, alam nila kung isang pastor, tanggapin nila ang aking papayo mula sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa takbo ng sanlibutan. Kaya pag sinabi kong dapat maghiwalay kayo, hiwalay kayo. Eh, sa akin ka lumapit eh. Dapat talaga angkop. Hindi ko pwedeng bubulahin ka na, hindi, okay lang yan, okay lang yan. Hindi pwede. Hiwalay kayo. Kaya sabi dito, ang angkop na pananalita na binitiwang salita ay gaya ng mansanas na ginto sa pilak na lalagyan. Nakita na ba kayo dito? Ang picture, ganito eh. Mayroon lang isang basket. No? Isang basket na silver. Nakita na ba kayo ng basket silver? Wow! Ganda nun! Pilak, nanginintang. Tapos, doon naman naka-arrange naman ang gintong mansanas. Hindi mo ginto, kasi nakaayos doon sa loob ng pilak na basket. Paano mo may describe yun? Napakaganda. Ganon din ang pananalita mo. Kung magpayo ka, ng angkop. Wala tayong kung mapapayong angkop sa Biblia lang. Napakasarap. So, mga kapatid, marami pa sana akong gustong ituro, pero hanggang doon na lang muna tayo. So, bilang konklusyon, yung pong pagbabago ng ugali, yung pagbabago ng pananalita, pwedeng gawin ng lahat ng tao yan. Kahit sino. Kung tawagin yan, ay moralidad. Maraming Kristyanismo ngayon, nagtuturo, mga pastor nagtuturo, na kailangan baguhin nyo ugali nyo, baguhin nyo ugali nyo, baguhin nyo ugali nyo, itong dapat mangyari sa inyo, itong dapat sa inyo. Anong preaching yan? Gospel preaching ba yan? Hindi. Yan kung tawagin ay moral na pangangaral. Pilit babaguhin ang panlabas na ugali, pero ang totoo, hindi nababago ang puso. Kung tawagin yan, outside reformation without inward regeneration. Pwedeng gawin ito ng lahat ng tao, pero kailan tatagal?
yan ay pamumuhay pagkukunwari. Ang kailangan natin ngayon, unahin natin tayo ay maipanganak na muli. Naranasan mo bang maipanganak na muli? O isip mo lang na ikaw ay Kristiyano na, pero hindi ka pa talaga nakaranas ng new birth o regeneration. Hanggat hindi mo naranasan yan, pwede mong gawin lahat yan, pero mabibigo ka. Kasi babalik at babalik ka sa luma mong ugali, luma mong bisyo, luma mong pagkatao. Dahil panlabas lang ang binago mo, pero panloob, Diyos lang makakuha niya. Paano mangyari yun? So, kumubuhay mo kay Kristo. Kumubuhay mo kay Kristo at sabihin mo, Panginoon, gusto kong baguhin mo ako. Ikaw ang maghari sa akin. Galatians 2:20. Ikaw na ang maghari sa akin, ikaw na ang magmaneho ng buhay ko, at yung aking sarili nasa tabi, ipapamuhay ko sa iyo sa panampalataya sa inyo. Susunod ang aking lahat ng kainaan sa iyo. Ipapamuhay ko sa panampalataya. Kaya bakit mananatili kasi hindi totoo na kalagayan ng buhay? Paborito ito ng mga tao eh. Gusto yung mga generic na mga cellphone. Kasi mura lang na. Mga tab, di ba? Kaya ako din, mahilig din ako sa mga gawaran dyan sa, Star Mall. Kasi mura lang. Masarap, di ba? Mayroon ka na. Pero kung para mo sa spirit ng buhay, ano mo hindi totoo? Natutuwa ka, pinagmamayabag mo, ipagpupunwari lang yun. Pero ngayon, ako niregaluhan ng totoo, abay, ito lang dapat kong gamitin. Hindi ko lang gamitin, hindi totoo. Itong aking ginagamit ngayon, bigay lang sa akin. Ganon din ang buhay natin. Kung gusto mo makatanggap ng bigay, na biyayang kalikasan, kailangan ito ay iyong panalangin sa Panginoon. Siyang magbigay sa iyo ng bagong puso. Nang sa ganon, totoo may pamuhay mo ang isang totoong buhay Kristiyano. Ang tanong ko, bakit ka mananatili sa pagkukunwari? Bakit mo manatili pinapaniwala mo sa sarili mo na Kristiyano ka, pero makikita sa buhay natin na hindi totoo? Hindi totoo. So, ganyan din sa Kristiyano sa totoong Kristiyano. May mga totoong Kristiyano naman, pero pinipilit mamuhay sa hindi totoo. Laging pinapamuhay yung pagkukunwari. Bakit kailangan pagdusahan mo sarili mo? Gayong napakapalad mo, nasa iyong kariyan ng langit, pero pinipilit mong dalhin ang kariyan ng mundo sa iyong kariyan. May dapat tayong lumaya. Kaya ang dapat gawin, mamuhay ka bilang bagong nilikha kay Kristo. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Napakasimpleng talata, Panginoon, pero napakayaman para po sa aming kaalaman bilang mga binago ninyo. At bilang mga taong wala pang totoong pagbabago,